Napansin niyo po ba? Habang ang stock market sa Amerika ay bumabagsak ng todo, meron pong isang asset na tila hindi natitinag. At ito po ay walang iba kundi si Bitcoin. Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang rason kung bakit nananatiling mataas ang presyo ni Bitcoin kahit bumagsak ang US stock market ng halos 11%. At kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan, pag-uusapan din natin kung decoupled na ba talaga si Bitcoin sa traditional markets at kung ito na ba ang bagong safe haven asset. Kaya, ayan, maliban dito ay sasagutin na natin kung ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba tumataas ang presyo ni Bitcoin kahit bumagsak ang stock market sa bansang US? Sa loob po ng huling 2 araw, ang Nasdaq Index, ito po ay isa sa pangunahing stock index sa US, ay bumagsak na po ng higit 11.4%. Ayan, umahigit 2,000 points. Ang tawag po dito ay stock market crash. At ayon po sa ulat, ito na raw ang pinakamatinding pagbagsak simula pa noong COVID-19 crash. Pero teka lang, habang ang mga stocks gaya po ng Apple, Tesla at saka Meta ay bumabagsak, si Bitcoin naman ay nananatili sa taas na presyong $83,000. Kaya sa katunayan ay mula pa nung tinatawag na Trump Liberation Day noong April 2, yan, si Bitcoin ang nag-iisang asset na nasa green zone or may kita or siya ay may gain. Kaya ayan, meron pong pinaus dito si Ryan Ramussen. Ayan, at nakikita natin dito ay si Bitcoin lamang po ang nakakulay green. Ayan, positive 2.2%. Ayan, ang gold, S&P 500 ETF, Nasdaq ETF, Tesla, Apple ay ayan, mga negative kulay red. Ibig sabihin ay habang lahat ay talo, si Bitcoin naman po ay panalo. Ngayon ay ano po ang Trump Liberation Day at paano po ito nakaaapekto? Noong April 2 ay inannounce po ni US President Donald Trump ang pagbabalik ng tinatawag na reciprocal tariff. Ayan, ito po ay mga buwis sa import mula sa ibang bansa. Ang tawag ng ilan dito ay Trump Liberation Day. Ang resulta, ayan, ano po ang resulta? Nagkaroon ng panic sa US stock market dahil dito. Bumagsak po ang stocks dahil sa takot ng mga investors sa magiging epekto nito sa global trade. Pero habang bumabagsak po ang equities, si Bitcoin ay parang hindi apektado. Kaya matindi po talaga si Bitcoin. Ngayon ay ang sunod po na tanong natin dito ay nagdi-decouple na ba itong si Bitcoin sa stock market? Ayon po kay Adam Back, siya po ang CEO ng Blockstream at isa po sa mga matagal ng supporter ni Bitcoin, nagdi-decouple na raw itong si Bitcoin sa traditional financial markets. Ibig sabihin nito ay unti-unti nang hindi naapektuhan ang galaw ni Bitcoin yan, sa galaw ng mga stocks na dati ay madalas na may kaugnayan. Ayan, or may correlation. At ano po ang dahilan? Ayan, ayon po kay Ginoong Back, dati raw ay artificially correlated itong si Bitcoin at saka ang stocks dahil po sa trading activities ng mga institutional players. Pero ngayon ay posibleng nagkakaroon na ng sariling galaw itong si Bitcoin. Ayan, pero hindi lahat ay sang-ayon. Ayan, meron naman po rito si Ginoong Jeff Dorman. Siya naman po ang Arca Investment Firm at siya po ay nagsabi na Bitcoin is not and never has been a market hedge. It is a government or bank hedge. Yan po yung kanyang sinabi dito. Ibig sabihin nito ay hindi raw ito panlaban sa market volatility, kundi panlaban sa pagkawala ng tiwala sa mga gobyerno at saka bangko. Ayan, ang tindi ng pahayag rito ni Ginong Jeff Dorman. Ngayon ay bakit po mahalaga ang pananatiling malakas nitong si Bitcoin or ang presyo ni Bitcoin? Malaking bagay po kasi ito sa mga panahong kagaya ngayon, kung saan ay marami pong uncertainty sa global markets. Ang mga tao ay, ito po yung mga tao
Ayan, ito po yung panahon kung saan ang mga tao ay naghahanap ng safe haven. Noong una, ang gold po ang tinatawag na safe haven. Pero sa kasalukuyan ay bumaba po ang gold ng negative 2.9% habang si Bitcoin naman ay tumaas. So, ano po ang ibig sabihin nito? Posible ang mga investors ay mas nagtitiwala na ngayon kay Bitcoin kaysa sa gold bilang proteksyon laban sa economic risk. Ngayon ay dapat ba tayong ikabahala? Ayan. Kahit mukhang bullish po ang galaw ni Bitcoin ay may mga warning signs din na dapat nating bantayan. Ayon po sa on-chain analyst na si Ginong Ali Martinez, bumababa po ang exchange-related activity ni Bitcoin. Ibig sabihin ay mas kaunti po ang pumapasok o lumalabas na Bitcoin sa mga exchanges. Posibleng sinyalis po ito ng pagbaba ng interest o ng paghahanda para sa major movement. May iba na ring analyst gaya po ni Kyle Dupes ang nagsasabing, someone is definitely bidding Bitcoin. Ayan. It's either a trap or when equities bounce, crypto will explode. Ayan po yung kanyang aktual na sinabi. Ayan. So parang sa gitna tayo ng possible breakout o possible breakdown. Ayan po yung kanyang gustong sabihin dito. Kumbaga nasa 50-50 pa ang future ng galaw. Ngayon is saan po patungo ang presyo nitong si Bitcoin? Ayan, saan po ang trend direction nito? Sa ngayon, ang presyo po ni Bitcoin ay stable po sa pagitan ng presyong $82,000 hanggang $84,000 at may posibilidad pa raw na umabot ito sa $90,000 sa susunod na linggo o buwan kung magpapatuloy ang kanyang momentum. Pero tandaan po natin, volatile pa rin ang market. Kaya kahit promising po ang galaw ngayon, hindi ibig sabihin na guaranteed na tataas ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, bilang mga Pinoy crypto traders o hodlers ni Bitcoin ay magandang balita po ito. Ipinapakita nito na sa panahon ng global financial uncertainty, may chance na si Bitcoin ay maging matibay na asset na pwedeng sandalan. Sa panahon na bumabagsak ang stock market, may asset na pwedeng pagkatiwalaan at ito ay ang crypto. Kung meron po tayong holdings na Bitcoin, malamang ay nakakaramdam tayo ng konting ginhawa ngayon. Pero kung wala pa, baka panahon na para pag-isipan natin kung paano po tayo makakapasok sa crypto at syempre with proper risk manage po yan. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay historic ang nangyayari ngayon. Ayan, unti-unti nang nakikita natin ang pagbabago ng pananaw ng mga tao para dito kay Bitcoin. Mula po sa pagiging speculative asset lang, ngayon ay posibleng bagong standard na ito ng value storage. Hindi ito ibig sabihin na wala ng risk, kasi laging may volatility pa rin ang crypto. Pero ang pinapakita po ng kasalukuyang galaw ay may potential si Bitcoin na maging mas independent sa global economic issues. Para sa atin na gustong mag-diversify ng investment o gusto natin na may protection tayo laban sa currency devaluation at saka inflation, yan, si Bitcoin ay isa po sa mga dapat nating pag-isipan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.